Hi everyone! So, welcome sa last part ng beginner course natin. So, by this point, alam niyo na siguro kung paano nag-work yung trading, market participants, yung mga basics, brokers, paano makapunta dito sa trading view. Dapat meron ka ng forex or crypto account which is broker. Dapat bago ka pumunta dito, meron ka na nun para hindi ka maguluhan. Okay? So, if wala pa, alis ka muna, gawa ka muna ng account, then balik ka dito once na meron na. Okay? So, ito yung last part for beginner course kasi meron na tayong, yung next part nito is smart money concept. So sinama ko na yung smart money concept kasi ayun yung pinakamadaling way para makapag-trade kayo sa market. So hindi siya ganun ka-advanced unlike sa Trade Smart. By the way, yung Trade Smart natin is dun yung makikita yung kung paano talaga mag-trade, which is may computations yun, meron tayong mga softwares na gagamitin, hindi lang technical analysis gagawin natin dun or fundamental analysis, mas advanced pa. So, if committed na kayong mag-aral ng trading, then i-pursue siya, nakita nyo na siya ng potential, nakita nyo na yung sarili nyo kumikita ng pera dito sa trading. So, pwede nyo ako contact para makasali kayo doon. Recap lang tayo kung ano ba yung technical analysis. Yung technical analysis is ito yung ginagamit nating way para ma-analyze natin yung market. Kumbaga, binabasa natin siya. Ito yung language. Okay? Kumbaga, pag magpupunta ka sa isang bansa, kailangan mong aralin yung lengguwahe nila para maintindihan mo kung ano yung sinasabi nila. So sa trading, ang technical analysis, yung price action is yung language ng market. So kailangan natin to intindihin para ma-interpret natin kung ano ba yung sinasabi ng market sa atin. Sinasabi niya ba na tataas siya? Sinasabi niya bang bababa siya? Sinasabi niya bang magko-console lang siya? Alright? So ganun yung technical analysis. So, magpo-provide ako sa inyo ng mga basic technical analysis ngayon para makapag-analyze kayo ng market. Also, after neto, pwede nyo aralin yung smart money concept which is isang part ng technical analysis which is, ayun yung pinakamadali, for me, ay yung isa sa pinakamadaling way para ma-analyze nyo yung market. So, nilagay ko siya dito for piso para meron kayong konting knowledge about technical analysis aside sa mga beginner na i-share ko sa inyo. Na for beginner pala, sorry. For beginner na i-share ko sa inyo. Unahin na natin ang trend. So ang trend guys is para malaman natin kung saang direction ba papunta ang market. Meron yung uptrending, meron yung uptrending, meron yung downtrending, meron yung consolidation, okay? Sideways lang. Okay, so yung uptrending natin, makikita mo siya nag-create ng higher highs. Ito yung higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kapag yung high na to is mas mataas sa previous high niya, okay, na-break niya yan, is uptrending yan. Also, ganyan. Pag na-break niya tong high niya to, uptrending yan. Ito naman, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, kapag tuloy-tuloy niya binabasag yung lower low niya, is downtrending naman yan. Okay, so pwede natin yan i-try dito. So dito, meron tayo ditong low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. So meron tayong fake out dyan or liquidity grab pero mas advanced na yan ng konti kasi kasama na yan dun sa smart money concept. Pero kapag ginamitan mo pa yan ng ibang tools, let's say itong Fibonacci natin, kunin natin siya from here to here. Yan. Sakto lang siya sa 0.5 to 0.618 natin. Sa golden area natin. Okay, so doon na yan papasok yung mga mas advanced natin na technical analysis. Okay, so balik tayo sa trend. Higher high. So from here, meron tayong uptrending. Next naman is meron tayong lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kunin na natin to. So dito naman meron tayong downtrending. Okay, so now nag-create na naman siya ng higher high. Okay? So, ganun siya nag-work guys. Sobrang simple lang, ganun yung basic way para makapag-identify ng trend. Then yung consolidation naman guys, is ganito lang, sideways lang siya. Okay? Ganyan-ganyan lang siya dyan. Pagpababa, downtrending. Pagpataas, uptrending. Okay? So, pwede nyo pang, ito yung pinakasimpleng way para malaman nyo yung trend. Is yung paggamit ng trend line. Pwede nyo siyang kunin ganyan. Ipagko-connect-connect nyo lang yung dots. So,
Pag nasa taas siya ng trend line, uptrending. Kapag nasa baba naman siya ng trend line, like this. Okay, kapag nasa baba naman siya ng trend line, downtrending. Pag nasa taas ng trend line, uptrending. Okay, pero sa TradeSmart, may mas advanced kaming ginagawa dyan. Konting computation, konting formula para makuha niyo yung tamang trend line, which is tawag namin doon is 45 DTL. So, hindi siya yung common na maglalagay ka lang ng guhit or ng trend line, then trend line na siya. So, mas respected yung ginagawa namin doon, then may basis talaga siya. So, may formula kaming ginagawa doon. So, ayun, para mas madali yung pag-identify ng trend. Next naman is support and resistance level. So now, marunong na kayo mag-identify ng trend. Ang next naman is pag-identify ng support and resistance level. So doon din sa TradeSmart is may advanced kaming ginagawa, which is kung gamit na kami ng computations or formula. So bigyan ko kayo ng isang example. Ayan. So gumagamit kami nito, guys. Okay, gumagamit kami nito para makapag-identify kami ng support and resistance. So in the future, kapag committed na kayo ng advance, okay, kung gusto niyo na mag-aral ng advance, so pwede nyong maaral din yan in the future. Pero kasama rin yan sa, sabi natin, medyo basic. Okay, kasi pag-identify pa lang siya ng support and resistance. So, may mas advanced pa dyan na kailangan nyo pang malaman. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, part lang siya ng, sabi natin, isa sa pinaka-simple na way. Pero, hindi siya yung common na pag, okay, meron ditong price, ayan yung support natin, ito yung resistance natin, ito yung support natin, ito yung support natin. Okay, hindi siya ganyan lang. Okay, so may formula siya, may reason siya behind that. So, ayun, pinakita ko lang sa inyo. So, madami pa yan. Okay, so ngayon, i-share ko naman sa inyo yung basic way ng pag-identify ng support and resistance. So, identify mo yung high, ganyan, or kung ilang beses siya na-touch, ganyan, ilang beses ba siya na-touch dito. From here, nag-support siya dito, naging resistance, naging support siya dito, naging resistance, naging support, naging resistance, naging resistance. So, support siya. So, hanap tayo ng pinaka-recent dito, yung malapit-lapit lang. Kunin natin to. Naging support, naging support, naging support, naging support, naging resistance. Naging support, naging support, naging support. Naging resistance, naging resistance, naging support. So, ganun nag-work yung support and resistance, guys. Hanapin nyo lang at least 2 to 3 touches. Ayun yung normal na pag-identify ng support and resistance. Maghanap kayo ng 2 to 3 touches. Then, ipa-plot nyo siya. Then, mag-wait kayo kung re-respetuin ba siya or hindi. Pero, mas may advance tayong ginagawa dyan, which is mas respected siya. Then, mas may basis siya compare sa mga pagaganyan-ganyan support and resistance for retail. So, ayun. Next naman siguro is candlestick. Siguro if bago ka lang sa trading is hindi ka pa familiar dito. Ang tawag dyan guys is candlestick. Meron tayong bullish candlestick. Okay, meron tayong bullish candlestick. Gawin natin itong green for example. Then meron naman tayong bearish candlestick. Okay. So, ito yung low, ito yung high. Ibig sabihin, ito yung pinakamababang naabot niya ng oras na yon. Kung nasa 1-day time frame ka, ibig sabihin yung candlestick mo is for 1 day. Okay, buong 24 hours siya. Pero isang candle lang yun. So, buong 24 hours, ito yung pinakamababa niyang naabot. Sa buong 24 hours naman, ito yung pinaka mataas niya na naabot. Okay, so ito yung open niya. Kapag green, nasa baba ang open, nasa taas ang close. Ibig sabihin, kunwari, ito, 11 hours pa. Pag nag-zero yan, edi panibagong araw na naman. 0-0 na naman yung oras natin. So, yung 0-0-0 na yun, which is kakastart pa lang ng araw, is ayun yung price niya. Then, let's say, nasa ano na, nag-24 hours na, magko-close na yung 1-day candlestick natin. Dito siya nag-close. Ibig sabihin, tapos na yung 24 hours, ito yung price niya. So, sa bearish naman, ganun din. Pero, ang bearish is nag-open sa taas, then nag-close siya sa baba. Kasi, ang price natin dyan is pababa. Okay, bumaba ang price natin dyan. Kapag green naman, tumaas yung price natin dyan. Okay, so ganito siya.
Ito yung wick. Ang tawag dito guys is wick. Yung mga payat na yan. Wick yan. Ito yung open, close, top wick. Okay? So, dito sa pinaka-recent, kahapon, which is ito yung kahapon, ito yung high, ito yung low, yung wick na yan. Then, ito yung body niya. Ito yung open, ito yung close. Okay, so ganun lang siya guys, yung candlestick. So, recap lang natin, tinuruan ko kayo kung paano mag-identify ng trend, which is pwede kayong gumamit ng trend line. Then, kapag gusto nyo malaman kung saan mga area ka mag-trade, pwede kayong gumamit ng support and resistance. Okay? So, pwede nyo pang gawin yan na zone. Pero dun, para sa mga beginners lang muna to guys, okay? Kasi kailangan lang muna na maintindihan kung paano ba tayo mag-analyze ng market. Kahit sobrang simplest way pa lang. Ito, napakasimpleng way pa lang nito. Okay? So, once na makapag-identify na kayo ng trend, ng support and resistance, kailangan nyo syempre maintindihan yung candlestick, which is yung sinare ko sa inyo kanina. Kasi may mga patterns yan na pwede nyo tingnan na, okay, yung gantong klaseng candlestick formation is bullish, gantong candlestick formation is bearish, ganyan. So, bibigyan ko naman kayo ng idea about TradeSmart. So, ang TradeSmart is all about my strategy. So, hindi siya 100% na strategy ko. Siyempre, kinuha ko siya sa mga legendary trader before na nagge-generate ng millions or billions pa. So, sa kanila nanggaling yung idea ng strategy ko. Pero, ni-revise ko siya in my own terms. Okay, para mag-fit siya sa akin. Then, tinry ko rin siya in $20 account para malaman ko if kaya ba ng maliit na account palakihin gamit yun, which is yung nakapag 300% gain tayo in almost 15 days or 20 days. So, bigyan ko kayo ng idea sa strategy ko. So, meron tayo ditong y-axis and x-axis. Wait lang. Wait lang, ulitin natin. Meron tayong y-axis and x-axis. So, let's say this one is price axis. Ito na guys yung strategy ko sa TradeSmart. Bibigyan ko kayo ng idea. Okay? Pero hindi pa ito yung overall. So, ito yung price natin. Then, ito naman yung time. Okay? Ayan yung time. So, sa strategy natin, meron tayong ginagawang computation and formula. So, ito yung ating, sabihin natin, magic line. Okay? Meron tayong formula na gagawin para makuha natin tong yellow line na to. Okay? So, ganito yan. Match yan guys. Yung price and time is match. Okay? Ibig sabihin, ang 1 unit ng price is 1 unit ng time. Okay? Ganito natin yan. So, every time na napupunta sila dito sa yellow natin, is equal yung price and time. Okay? Okay, hindi lang eksakto guys yung pagkakadrawing ko, pero imagine nyo na lang. Okay, so every time na mapupunta sila dito sa gitna na to is equal sila. So ang tendency nun, yung formula na ginagawa natin, is every time na napupunta dito ang price is nagre-reverse yan. Okay, nagre-reverse. So for example, uptrending tayo, pag pumunta dyan yung price is magre-react siya, okay? Magre-react siya, pero once na na-break niya na yan, ibig sabihin, tapos na tong trend natin. So may panibago na naman tayong trend. So magagawa na naman tayo ng panibagong ganyan. Hanggang makapag-generate na naman tayo ng panibagong line na yan. Okay, so meron tayong formula dyan na ginagawa para malaman natin yung mga lines, hindi lang yan ganyan, yung mga lines na yan, then alam na natin kung saan magre-reverse yung market. Which is mas advanced na siya, kaya pinapasimple ko lang yung explanation ngayon para maintindihan nyo siya. So kapag committed na kayo na malaman yung mas advanced analysis, then may idea na rin kayo sa overall strategy natin. Hindi pa rin kasi isang part lang din yun. So madami pa tayong ginagawa dun sa group natin sa pag-analyze ng market. Then para malaman natin kailan babagsak yan, kailan yan babagsak, kailan tataas, kailan babagsak. So makukuha natin yan lahat. Okay, so yun muna for now. Sana madami kayo natutunan sa basic piso course natin na para sa mga beginners. Then pwede na kayo mag-proceed sa smart money concept, which is isang part ng pag-analyze ng market para para maintindihan nyo kahit konti yung mga movements na yan.
pero hindi siya ganun ka-advanced. That's why binigay ko siya for sabi natin 4 piso. Okay, so yun muna for now guys. Sana madami kayong natutunan and enjoy the trading. Bye-bye!